pahing mo? Tagalog ba daw yun? Exodo yun. Exodo sa Tagalog. Exodo. Pangkapitalisyon. Pangkapitalisyon. Sabi sa Tagalog, Exodo 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Amen. And 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingit ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. 6, ngunit pinadalang ako ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ano yung Exodus 20 verse 4 to 6? In 2 Timothy. Alam niyo dapat yan ang ulit. It's 10 commandments. Yeah, it's 10 commandments. Because last time na I exhort you, first commandment or this time na Exodus 20 verse 4 to 6. Bilangan mo na kayo. Ito yung sa English niya, sabi niya sa Exodus 20, verse 4 to 6, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. But tayo as let us pray first. Yes, hallelujah, Father God in heaven, in the name of Jesus, O Holy Spirit, samahan mo kami sa umagang ito, Lord God, o mga pag-aralan, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na wala kami magagawa, kung hindi mo kami kasamahan, Panginoon, Holy Spirit, be with us, Lord God. At nawa, Panginoon, sa mga isipan, Lord God, na ang lahat na aming narinig sa umagang ito, Panginoon, ay magrerema sa aming mga puso at isipan, at magagamit namin ito yung aming pangarawan ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo lahat, Panginoon, yung salita, Panginoon, wala mga sa taas, at dadakilain, dahil ito ay aming Diyos na tapat, at mapagmahalong Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakalog mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kahit, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas at sa Panginoon mo rin, Panginoon, lahat ng aming desire, Panginoon, alam namin na ngayon pa lamang ito ay pinagkakalog ang kaligtasan at ang pag-iingat mo sa aming mga pamilya sa Pilipinas at ganoon din sa amin dito sa Hong Kong, Panginoon, Lord, ito lagi ang magbibigay sa amin ng kaligtasan at walang hanggang magpapala sa amin, walang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, kung ako namin sa mga kailangan sa tamang sa Diyos. Amen. Yun nga po. At diba, kung dati tayo is, nung Katoliko pa tayo, diba tayo is mga imahe tayo, diba pag nagpupunta tayo ng church, diba, may tayo tayo, nagpupunta tayo sa mga libunto, diba. Kasi ako, ganun ako dati. Pero mali pala yun. Kasi kung ang Diyos natin is statwa lang, ano siya titigil sa walang bawat isa. Diba? Dahil nga ang Diyos natin is, ngayon as a Christian na, naniniwala tayo na as in, ang Lord ay nasa atin, lagi nasa likodan natin, nasa harap natin, lagi siya nandito sa atin, nandito sa ating kalagitnaan, nandito siya na palaging nag-guide sa atin, hindi sa ating mga Islam, mga nalit, kung ano gagawin natin sa buhay natin. Diba kaya ngayong mga kasulatan nandito sa Bible lahat ng dapat na natin gagawin, yung mga gabay niya is nandito. Sabi nga niya, kaya wag tayo as a Christian ngayon, hindi natin kailangan na pumunta sa mga templo na kasi yung natin, sinasamba natin, diba? Marami tayong paniniwala na nanggaling mula sa ating pamilya, magulang natin, na binuo sa atin, pero mali pala yun. Pero ngayon na nandito tayo, ginamit tayo ng Panginoong Diyos para makapunta rito, bigyan tayo niya ng lakas, ng wisdom na malaman natin yung tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Diba? Kasi nakilala natin siya ngayon na gusto na tayo, meron tayong tunay na relasyon sa ating buhay at makapangyarihan natin. So, alam niyo yung puso natin is kapag naniniwala tayo na kikilos ang Diyos sa buhay natin, lahat ng desire ng puso natin ay pagkakaroon na. Amen po ba? Di ba? Kasi ako, simula nang since naman na nung hindi ko rin talaga alam kung bakit. Noong maliit pa, siguro mga elementary pa lang ako, alam niyo pag may sakit yung nanay ko. Kasi madalas talaga yung pagsakit ng ulo ng nanay ko is ang tinipid. Alam ko yun kasi nakikita ko yung halos sa bunutan niya ng ulo niya kasi sobrang sakit, ganyan. Pero alam niyo, nililihans ko siya, hindi ko alam kung saan nanggaling yung wisdom na yun. Nililihans ko siya na hindi
yung kapag pinag-pray ko siya as in, na umiiyak na ako na, pagdating mo, syempre ako asanak ako, kasi pagmahal naman ako sa magulang ko. So pag nakikita ko siya na gano'n na sitwasyon niya, na sobrang sakit ng ulo niya, alam niyo yung pag pinag-pray ko siya, alam niyo, sobrang nag-bless talaga ako kasi nawawala yung sakit ng ulo niya. Napapagaling ko siya. Sabi ko, Lord, ano kaya? Anong plano mo sa akin? Kasi nung papalaki pa lang ako, gusto kong maging mother. Matotoo lang. Pero yun nga, hindi naman inanong ni Lord na maging mother ako. Taiwan ako, nag-asawa ako, nag-boyfriend ako doon, nag-boyfriend ako doon. So, yun naman yung naging asawa ko na. Tapos, yun nga, nagtataka ako sa dami ng mga pinagdaanan. At saka kayo, kahit kayo, yung mga pinagdadaanan niyo, hindi nyo akalain na mangyayari sa buhay niyo. Mga bagay na yun. Kasi, alam ni Lord yung anong design ng puso natin. Di ba? Si John Lee, alam ko marami din design ng puso niya. Pero alam natin kung kailan at ibibigay ng Panginoong Diyos yung design niya. Si Sis April, alam ko, sasabihin niya talaga, I have an amazing God. Why? Because she deserved it. Kasi yung design ng puso niya, alam ko, binarat na ng Lord. Di ba? Si Sis Mary Jane, alam ko darating din niya ni Sis Mary Jane. Kaya, huwag ka mag-alala. Believe and faith lang. Trust in Him lang. Darating yung kung anong yung design ng puso mo, pagkakaloob niya. Kahit kayo lahat, atin lahat, pagkakaloob ni Lord John. Kasi basta yung alam niyo lang sa puso niyo na yung wino-worship natin tuwing umaga, di ba nag-worship tayo, isipin natin yung ginagawa natin dito is para sa ikaluluhod ng Panginoong Diyos. Kumakanta tayo, hindi para sa tao, hindi para sa Kanya. Di ba? Yung pagkakaiba nung sabi niya dito, yung pagkakaiba ng first and second commandments, sabi niya dito is, it has to do with who we worship, while the second commandment, it deals with how we worship the Lord the right way. Diba? Yung ginagawa natin na pagdadakita sa Kanya, itinatay sa ating pangalan niya sa buhay natin, yun yung kung saan maluluwalhati natin at matatouch natin ang puso ng Panginoong Diyos sa pag-worship natin. And syempre, pinaka-importante is yung malinis yung puso natin, hindi tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Pero syempre, normal lang, naman tayo. Normal lang tayo na makagawa nun, pero kung hanggang maaari, huwag tayong magawa ng kasalanan. Huwag tayong mag-disobey sa commandments ng Lord. So yun. And isa pa, yung share ko din na prayer ko. Sa totoo lang, maraming answered prayer. Maraming answered prayer sa buhay ko as in. And ito lang yung latest na i-share ko. Yung binata ko kasi, 18 years old. Sabi niya sa akin, Mami, sabi niya, nahihirapan ako mag-commute. Sabi niya yun. Nahihirapan ako mag-commute. Pag sumasakay ako na, di ba ba na yung upo ko, kalahati lang yung naiupo ko. Kasi kahit 12, hanggang 12 lang yung upo. Pinagsist talagang kahit syempre hindi naman mga sexy, di ba? May matataba ko ibang sizes. Sabi ko, magtiis ka lang muna, anak. Sabi ko, mag-pray ka lang, sabi ko. And thanks God, kasi nung last month, nakuha na namin siya ng student permit. Then, dito lang Friday, thanks God, kasi naipanan-pro na niya yung lisensya niya. So, pwede siyang mag-drive ng kasakit papunta ng school. So, thank you talaga. Kasi nga, alam ko na, yun ang design ng puso niya. Pero, ang isa lang is wala pa. So, pero hindi, nagpaplano kasi yung asawa ko, yung kamong ito ngayon, yung manakit, and Max yun. Yan ang sabi niya, kasi gusto ng asawa ko bumili talaga doon. Ngayon, wala naman, dahil wala nga yung asawa ko doon, sabi niya, sige, bibilang kukunan ka namin ng mami mo, pero yung mahuhulugan na natin. Kumbaga, kahit 1 year today, kukuha ka namin para i-service ka. So, sobrang saya ng anak ko, kaya lang sabi sa kanya, basta magsisipag ka lang. Kasi siya kasi yung pinaka-head na lang sa bahay namin, kasi dalawa lang sila doon. Yung may anak ko naman kasi, ako lang yun nandoon, so nanay ko yung kasama nila. Pero glory to God talaga, dahil kahit wala kami doon, alam ko na yung Lord ang pumipili sa buhay nila. Sila yung nagbibigay ng siyempre yung mga pangailangan natin na sa magulang. Wala kami parehas sa mag-asawa. Alam niyo, napakahirap. Napakahirap na hindi mo sila personal na nakikita. Although yung nakakatawa, may gusto ko na ngayon. Pero yung presence natin na hindi natin naibibigay, pero at least kahit pa paano yung full support natin sa kanila is nandoon. Ay nakikita rin natin yung mga yung bahay namin na iba. Sabi ko nga, bahala ng siguro na nakikita sa lahat. So, ito yung sinasabi na mag-worship natin si Lord na taos sa puso natin lahat ng ginagawa natin. Lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon, yung mga pagbibisi natin, pagluluto, at alam niyo na yung Lord yung magbabalik sa atin, iba yung magpapala. Yung pag-attend natin ng morning devotion,
yun, nakikita ni Lord lahat ng ginagawa natin. Kasi buhay siya. And kasama din natin siya palagi. Yung, alam niyo yung mga ituloy ko, pinag-pray pa rin. yung decision, mahirap na mag-decision sa buhay, diba? Lalo na for permanent na. Pinag-pray ko pa rin kasi siyempre ayaw ko na mawala, hindi naman sa, siyempre yung guide natin, andyan lang naman siya. Pero pinag-pray over ko pa rin talaga kung mag-forgood na ako or mag-stay pa. Kasi ayaw ko iwan yung ministry. Napabahala sa akin yung ministry. And sabi ko nga, ito na yung pangalan, Lord, sa magiging plano mo sa buhay ko. Kasi alam ko na dinala mo ko ito para makilala kitang lubos. So alam niyo yung mahirap mag-desisyon na yung uuwi ako. Tapos, kasama ko yung mga pamilya ko. Kasi kailangan din ako ng mga anak ko. And dito sa Hong Kong, nag-ano ko na naiwan din yung ministry. Kasi syempre sa Pilipinas ito yung buhay. Kasi baka nagbabakasyon tayo, minsan wala tayong time na makapag-attend. Diba? Kasi busy, maraming trabaho. Hindi na uubos yung trabaho sa Pilipinas. Sa totoo lang. So kahit sa bahay ka lang, sabi mo nga, pagod na ako. Pero diretso pa rin naman yung gawa mo. Hindi ka man nanghihinto as a nanay talaga as in 24 hours ng trabaho Pilipinas. Eh dito kahit pa paano may day off tayo sa araw, tayo sa Lord, diba? So yun yung aking pinag-pray pa na si Lord yung itilo at ibigay sa akin ng tamang daan, decision sa buhay ko kasi for life na to. And ayoko din na parang maiwanan tayo, hindi ba nakikita? Diba ganda yung mga policy, yung mga nakakalungkot na alam niyo yun, sa totoo lang, alam ko na ang Lord natin is lagi na dyan, pero yun nga, kung kami yung kalooban niya. Kasi syempre hindi na natin as a magula, as an hinay, alam niyo yun, na hindi mo ibabalik yun. Nakikita niyo yung anak niyo, iwan lang sa 7 years old, ngayon 13 years old. Alam niyo yung, ano pa yung pinagagawa niyo yung ilang years na yun, 8, 9, 10, hindi na natin may ibabalik yun. Kaya, talagang 50-50 yung sana isama yun ako sa prayer. Ang hirap, talaga ka. Tapos malalaman mo na may girlfriend na ako. Sabi na kilala, may girlfriend na siya. Sobrang kaya dyan, si Lani, lola na rin yan. Ako talaga kasi masakit sa akin, kalooban ko din. Pero matutuwa din ako. Kasi nga ngayon lola na rin ako. At pag-isang taon na rin siyang mahigit. Pero sabi ko nga, nakakahinaya. Yung alam mo yung lalo at babae mo sa akin. Na hindi pa siya nakatapos ng kuliriyo. Pero busi, ano siya, buwagay na. Ang hirap na lang tanggapin. Pero yun yung ni Lord, yun yung gusto ni Lord na, yun yung will ni Lord para sa kanya. So, yun, palagi lang tayo makapit sa kanya dahil naman natin ang ating kinasaya po kaya natin. So, yun lang po ang aking na-share. Basta, yun nga, sa second commandment na huwag tayong mag-ipo-ipo sa so, wala tayong ibang nalapilain sa ating buhay. Wala tayong ibang pamilikuran kundi ang ating buhay na Diyos. Amen. So, yun lamang po. And na-translate in English. And dito guys, sabi na dito, this is how to gay. Ito na ang Caroline, listen. This is for you. Sabi nga dito, is how to obey the second commandment. Sabi nga, the first thing we need to do is, in order to obey the second commandment, is to bow our knee. To bow the knee to Jesus Christ and to accept Him as a Lord and Savior and never dare to come into the presence of the heavenly faith without clinging to these sacrifices. Diba? Sa sakripisyo sa atin para tayo maligtas. Magawa nyo. Yun lamang po, and God bless us all, and sana lahat ng desire ng puso natin is pagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Amen. Morning, sir. Dito ka dito. Ganda naman kayo. Mas maganda ka. Alam na namin yan. Ginayon lahat. Worship is more than what we do, and worship is more than what we do. Para po sa ating
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let us continue to tune in our heart to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we bow down before you, Holy Spirit. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we honor you, Lord. Before we proceed in our intercessory prayer, can we sing this song? Banal na Espiritu,